Babalikan ko yung mensahe sa akin ng puting ahas natin. Alright? Okay. Ito ang ito mo, January 5, 2024. Nung sinend sa akin, okay, ng ating puting ahas, ang litrato nitong si Chantal Daniels or Daniels. Na kung saan pinost ko to nung time na, nung last month. Pinost ko to, pati yung phone number, pinost ko. Inano lang, ni-report. Okay? So, understandably, kasi yung phone number nandoon. Okay, fine. Pero kasi public naman itong information na ito. Pero syempre, talagang gusto nilang i-report tayo kapag katotohanan. So, January 5, mga kababayan, pakita ko lang yung information. Na itong sabwatan nila dyan, na nagtuturoan sila, ang sabi ni nung Lakanilaw, 'di ba? Na kesyo ang yung nagkataon na siya lang ang may passport doon o siya yung may visa, kaya siya yung sumama kay Pangulong Duterte. At nilagay doon sa what do you call it? Sa certification noong nandoon na sa ICC na siya ay representante ng Republic of the Philippines o ng government. Kaya nga tinanong doon ni Aimee at nila, which specifically o particularly na naahensya ka ng gobyerno. Diba? Kasi dapat may designation. Which is, sabi niya, ayun, siya daw ay sa Interpol, pero hindi nakalagay doon sa dokumento. Ito yung mga, ito summary lang to. Ito yung malinaw na talagang tinarantado nila, dinoktor nila yung batas para lang ialay ang Pangulong Duterte. Dahil ito ay utos ni Lisa Tanas at ni Bangag. At itong mga nakita ninyo ay mga kasabwat lamang, sila ay magkakasabwat lahat. Okay, here we go. Ito yung pinakita ko sa inyo, itong message sa atin ng puting ahas. Tignan nyo, January 5. Okay? Ang sabi dito, January 5, sinend sa akin dahil nag-comment na hindi daw nila papapasukin yung DOJ, di ba? Sila Clavano, yan ang spokesperson ni Remulla na hindi daw nila papasukin itong ICC. Kaya nga sabi ng ating puting ahas, Clavano is lying through his teeth. Nakipag-meeting na nga yung dalawang taga-ICC na si Chantal Daniels at Cora Frank Jordan kay Congressman Benny Abante. Naalala niyo yung mga expose natin? At isang napakataas na opisyal ng gobyerno last December 2023. Yan yung message. Alright? Okay, sorry. Ay malabo. But anyway, na-post ko na to. So, ibabasahin ko na lang. Then, pero ito yung picture niya. Ayan, ayan, ayan yung picture. So, ngayon, mga kababayan, ito. Okay, that's January 5. Sabi sa akin dito ng puting ahas, Miss Maharlika, pwede mo hamunin si Boying at si Clavano at yung spokes ng Bureau of Immigration to check their records kung kailan pumasok dito sa Pilipinas yung mga yan. Sure, last December nandito sila, baka kaya may denial, nararamdaman talaga nila na, na may gagalaw sa mga kampo. Parang ganon ang sabi dito. Ngayon, I challenge Senator Bato and Aimee Marcos. Well, I will say, isisend ko to sa inyo. Okay? Isisend ko to na itong message na ito, January 5, 2024, na binigay sa akin ng informante natin o yung puting ahas natin na pinapasok ni Clavano, pinapasok ni Remulla at nakipag-usap kay Abanting, gunggong dyan, lahat sila gunggong, at nakipagsabwatan sila kay Cora Frank Jordan at kay Chantal Daniels. Kasi ma-check yan sa Bureau of Immigration. Okay? Yan yun mga kababayan. Ang sinasabi ko sa inyo, andyan pa yung kanilang telephone number. I hope na-capture nyo, na pinost ko yun sa Boljakan. Sabi ganon ng ating ng informante sa loob mismo ng DOJ. Si Clavano epal na sinungaling pa. Alright, naglilihis ng gulong ang administrasyon. Sabi niya ganon, nayayanig sila. Ang sabi nito, pero wala pa naman kumikilos. Alright? Sabi nga nito, kaya sinend sa atin tong picture na to. Maliban pa dyan, mga kababayan, ito pa. Ito.
Dali, tignan natin yung message. Okay. Naalala ninyo? November 7, 2024, inulat ko sa inyo na ayon sa ating puting ahas, sabi niya, there are several ICC teams come to our country sequentially since October. Okay? Maliban pa doon sa January of 2024 na panibagong ibang personalidad na naman, babasahin ko mga pangalan nila, sequentially since October, one of the investigators named William Rosato is in our country right now. He stays at Raffles Hotel since 29 of October with an American interpreter named Maya Bracken. Another investigator I know named Glenn Calla who just left our country. Sinend sa akin yung 3 pasaporte nito. Nasa akin. Pinakita ko sa inyo pero hindi lang natin pwedeng may pakita lahat ng information kasi private yon. Okay, papatake down nila yon. Sabi ganon, it's Speaker, okay, Romualdez, an Elizalde's assistant making arrangement, sabi ng ating puting ahas for those members. Once the member arrived, they were put up to 5-star hotel, Raffles Presidential Suites, and frequently went to high-end Hotel Midas for meetings with particular persons in Midas, where they used as workplace. The hotel reserved several presidential suites, sunset room, and an additional room for transitions and breaks. Their accommodation is of highest standard with 5 to 6 securities, 4 to 5 drivers stand by all day. When the member are free from work, they just hang around and went shopping accompanied by around dito. Saan na yun? When the members are free from work, they just hang around and went shopping accompanied by Filipino escorts, and their expenses are all charged to these escorts. I even heard, ito, I think binanggit to ha, tama ba? Binanggit yata ni Amy Marcos to doon sa hearing kanina. I even heard that ICC members urinated in the neighborhood of House Speaker Martin Romualdez villa, which caused neighbors' complaints. Siguro nakarating na kay Amy, pero you know, sabi dito, they have very strict rules on using digital services there. And it's impossible, ito pala yung sagot niya sa akin. Sabi niya, ma'am, it's impossible to taking photos or videos kasi nanghihingi ako sa kanya ng photos and videos. Sabi niya, but I know they frequently have meetings at Midas Hotel these days and will go there, meet some important individuals in day or two. And House Speaker Martin Romualdez is recently arranging operations with ICC, though our country didn't join ICC, and BBM recently also claimed that our government will not cooperate the investigation of ICC. Sabi niya dito, then, Sonny Trillanes has been authorized by BBM to serve as the government representative responsible for engaging with the ICC members. So ito, ayan o, ito ang pinakita. Huwag ko lang ipakita lahat ng information. Pakita ko lang yung passport. Wala yan? O, passport photo yan ha. Passport photo yan. Yan yung si Bracken na interpreter. Another, itong Rosato, yung binanggit, napakita na natin to. Okay, passport photo lang ipakita natin. Ayan. Right, picture. Para mapatunayan ko sa inyo. Ito pang isa, itong binanggit niya si Glenn Roderick Thomas na taga-ICC. Ito yung mga taga-ICC na pumasok at according to our source, nakipagsabwatan, ayan, nakipagsabwatan sa gobyerno ni Bangag. So kanina, mga kababayan, sa mga hearing-hearing na yan, alam natin na sila ay nagsasabwatan talaga at nagsisinungaling. Imagine mo, tinatanong, itong sila kanila kung sino ang nag-utos sa si Torre, kung sino ang nagbigay ng order sa kanya para arestuhin ang Pangulong Duterte. 'Di ba? Ano ang sabi niya? Si Marbil. Ano sabi ni Marbil? Hindi siya pinasa doon sa Philippine Center PTCP na tinatawag na Philippine Center Transactional Crime. Okay? I forgot the name. But anyway, nagpapasahan sila. Tapos sinasalo naman na Remulla yung mga kasinungalingan nitong Lacanilao. Mga kababayan, mga palangga, kitang-kita nyo na. Alright? Na itong mga ginagawa, mga kababayan, ang ginagawa nila ay puro kasinungalingan. Well, matutuwa ba tayo kay Amy Marcos? Okay?
Wala na siya magawa siguro kaya kailangan niyang gawin dahil eleksyon. Pero alam ni Amy Marcos ang katarantaduhan ng kapatid niyang adik. Alam ni Amy Marcos na ito ay kagagawa ng pinsan niyang si Romualdez. Alam niya na ito ay kagagawa ni Lisa Tanas. At yung mga nakaharap niya, mga buwaka ng ina doon, ay mga asong julul lamang. Okay? Sabi ni Grace Sagard, yung anak ni Remulla na nahuli, di ba? Napakawalan. Yeah, we know that already. Tapos ngayon, makikiusap, itong buwaka ng Genemes na Remulla sila, kayo, I don't know, I hope ikulong talaga nila yon doon. Di ba? Makontempt talaga. At I believe kakasuhan lahat itong mga to. May panahon ang lahat ng kababuyan ninyo. Nakikiusap na wag ikulong sila Kanilaw. Bakit nakikiusap si Remulla? Bakit sila nagtatanggulan? Pinagtatanggol nila yung isa't isa kasi magkakasabwat sila. Kasi kung meron silang individual function as a government official, di ba? Na-release na po dahil kay Sis. Na-release na? Oh, tignan mo. Na-release na daw. Kung sabi ni Man Gatuan ko, oh, kita mo? O kung yan ay totoong information mo, Man, okay, na na-release. On the refuse daw. O kita mo, ni Escudero. Sino ba si Escudero? Ha? Sino ba ang dahilan ko bakit nakaupo yan dyan sa Senate? At sino ba ang amo ni Escudero? Diba si Zatanas? So malinaw, you connect the dots. Itong effort, group effort ito ng mga bangag.